Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Naranasan niyo rin po ba mga kapatid na apihin ng iyong kapwa? Good news mga kapatid kasi tinuruan tayo ng Diyos na wag tayong gumanti. Kasi nga nasa kasulatan, wag kang gumanti dahil ako ang gaganti, ako ang magbabayad. Yun, isa yung ano ng Diyos kapatid. Isang pangako sa atin na siya yung gaganti. Hindi naman ibig sabihin nun mga kapatid na on the spot o sa susunod na araw gagantihan niya yung taong yun. So tinuruan din naman tayo sa ibang parte ng kasulatan na ano, wag nating ikagalak, ibig sabihin hindi tayo dapat maging masaya kung may kapwa tayo na nabubuwal, parang may mga hindi magandang nangyari sa kanila. May kaaway pa naman yun. So, hindi tayo tinuruan ng ganun, kapatid. Good news, sabi ko, good news kasi dahil ginagawa natin yung tama. Hindi tayo gumanti, hindi tayo nagsalita ng kung anuman na masasakit. Kasi kung gumanti tayo, so wala na tayong pagkakaiba sa kanila mga kapatid. So paano? Pagkakataon na yun mga kapatid isa yung chances na maipakita natin sa Diyos na tayo karapat-dapat sa Kanya. Isang simpleng utos lang yan mga kapatid na wag kang gumanti. Ito yung pinaka mahirap mga kapatid sa atin. No? May karamihan sa atin, mas kapag nasa galit tayo, madali tayong nagbibitiw ng mga matatalas na salita. Tsaka nakakasugat yun mga kapatid. Kaya tinuruan tayo na huwag gumanti. Kasi nga, parang isa kang anak ng Diyos dahil isa kang peacemaker. Di ba hindi ka gumanti, tapos nagpakumbaba ka. Nagawa mo na yung inutos ng Panginoon sa iyo. Dapat tayong matuwa doon, dapat tayong magsaya noon dahil nagawa natin yung iniutos niya. Magdiwang tayo noon mga kapatid. Pasalamat tayo sa Diyos na ganun. At the same time, huwag tayong matuwa kung sakali man ay yung taong yun ay nadapa, ganun. Barang dumating yung kamalasan, pagdasal pa rin natin mga kapatid. Yun yung tama. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.